Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang i-share ko naman sa inyo is about dun sa nangyari sa akin na nag-transfer ako guys ng pera from my BPI online banking sa aking GCash. Ginawa ko ito mga 11 o'clock ng gabi. So, nag-transfer ako guys ng worth 40,000 from my BPI account to GCash. And unfortunately, hindi dumating yung pera. So the transaction is failed. Pero nung tiningnan ko yung balance ko sa BPI ko, BPI banking ko, online banking, nabawas yung 40,000. So, syempre, kahit sino naman guys, mag-aalala or magwo-worry bakit na binawas. Tapos, chinek ko sa GCash ko, walang pumasok. Walang pumasok na 40,000 dun sa aking GCash wallet. So, natakot ako. So, yun nga guys, no, natakot talaga ako kasi tiningnan ko nga yung aking GCash, GCash wallet. Walang pumasok na 40,000. Gagamitin ko yung pambayad ko sa mga bills. Kung ano, madaming bills na pagbabayaran ko using GCash, sana. So, yun, dahil sa pangyayaring yun, nag-worry ako. Sabi ko, paano, bakit gano'n, nabawas sa akin, tas failed naman yung transaction. So, ang una pumasok talaga sa isip ko, itatawagan ko agad si BPI. Then, ang ginawa ko guys, tinawagan ko agad si BPI sa kanilang hotline, 0289-10,000. Yun ang kanilang hotline number. Tinawagan ko agad. Pero unfortunately, pag mga 11 o'clock pala ng gabi onwards, wala nang sasagot sa'yo na na customer service na about yung concern na ganun. Mostly, ang kinikater na lang nila yung mga nagpapablock ng account, yung mga urgent matters. Kinabukasan na daw pwedeng tumawag, parang 8 to 5, parang working hours. Doon pwede kang tatawag doon sa kanilang 8 to 6 sa kanilang sa kanilang customer service kung may concern ka doon sa account mo. So, in short guys, buong gabi nag-alala ako dahil dahil nga bakit hindi pumasok yung 40,000 doon sa aking GCash wallet. So, sabi ko, kinabukasan talaga, pagkagising ko, tatawag talaga ako agad sa sa BPI para i-report yung nangyari. So, kinabukasan nga guys, tumawag ako agad sa BPI kasi ni-report ko, sabi ko wala namang pumasok sa account ko na nag-transfer ka ako ng pera from my BPI online banking to GCash pero walang pumasok na worth 40,000 dun sa aking GCash. So, ang sabi nila is nakita nga raw nila sa system na wala nga daw, hindi daw na-push yung transaction. Sabi ko, bakit po nyo binawas? Bakit binawas? Kasi daw sa system daw yun. Nagkaka-glitch or problem paminsan yung system nila. Sabi ko, paano pala kung kailangan ng tao ng pera, 'di ba? Kasi ang processing pala nun guys is 2 to 3 banking days bago ibalik sa account mo yung pera ni BPI. So, ang nangyari doon, naghintay pa ako ng 2 to 3 banking days bago nila maibalik sa aking account. And sabi nila, much better daw kung magta-transfer tayo ng mga, yung InstaPay na yan, is during office hours. Yung, let's say, for example daw, yung mga 8 a.m. to 5 p.m., ganun daw, wag daw nung gabi. Kasi pag nagkaroon daw ng problem, hindi daw agad i-adjust or hindi. Ang sabi niya kasi pag nagkaroon daw usually nagkaka-glitch daw ang system, pag gabi na, mga ganun ang sabi sa akin nung sa customer service. Kasi syempre, 'di ba, paminsan tayo kung nagwo-work tayo, may mas time lang tayong gawin yung mga errands natin after office hours, nung wala na tayong masyadong ginagawa, 'di ba? So, kaya yun ang time na sanang mas pabor sa akin. Kaya yun nga ang advice niya, if ever na magta-transfer daw, during na lang, parang office hours, ganun, para hindi daw magka-system glitch. Pero ang ano ko lang is, yun nga, so, yun nga yung sinabi niya na 2 to 3 banking days bago maayos. So, yun lang ang inaano ko. Sabi ko, bakit kailangan antagal? Nakikita niya naman sa system niya na
na hindi talaga pumasok, ba't ang tagal niyong i-adjust? Ang sabi naman is, ano daw kasi, parang may gagawin pa yata sila internally doon para ipasok sa ano, sa account. Kumbaga, actually, hindi na niya i-ano sa GCash eh. Hindi niya na ipapadala. Kumbaga, ibabalik lang sa aking online banking yung pera. So, buti na lang guys, after 3 days, bumalik naman. Kaya ngayon, medyo conscious na ako mag-transfer ng pera na malalaki from my BPI to GCash. Dahil nga, may mga glitch na ganyan na nangyayari na transaction failed pero hindi pumasok sa, kumbaga, nag-transaction failed sa BPI online banking mo. Pero, yung pera mo is nabawas. Dapat kasi pag failed, hindi dapat nilang ibawas, di ba? So, yun ang problema sa system ni BPI based dun sa na-experience ko, ha. Kaya, kayo guys, kung if ever magta-transfer kayo, i-try nyo muna siguro maliit na halaga or ano, kasi kung malakihan, nako, paano kung kailangan nyo na ng pera? Tsaka usually, kasi syempre paminsan kailangan na magbayad ng bills o paano yon kung ganun mga instances, di ba? So medyo nakakatakot mag-transfer ng malaki na ganun nga, na nagkaka-glitch problem pala sa system. So, yun nga. Tapos, 2 to 3 banking days pa bago makredit or maibalik yung pera sa'yo. Paano kung kailangan na natin, di ba? So, ang mapapayo ko lang siguro kung magta-transfer kayo, much better kung off working hours or yung regular, tsaka malakas yung internet connection. Sabi rin nung baka daw mahina yung internet ng time na yun, pero malakas naman yung internet namin. Tapos, ang sabi niya, yun nga, dapat daw pag magta-transfer, wag daw nung gabi. Dapat mga between 8 a.m. to 6 p.m. kasi okay daw yung system niyan. Siyempre, yung working hours yun, InstaPay yun eh. Yun lang yung tip niya, guys. Pero, yun nga, parang inaano ko lang sa inyo na if ever maka-encounter kayo niyan, wag kayo masyadong ma-stress. Tsaka, yun nga, although nakaka-stress talaga, kasi pera yun eh. Kailangan mo eh. Kaya, siguro, mas safe mag-transfer ng mga regular hours. Yung 8 a.m. nga hanggang 6 p.m. para talagang sure na pumasok yung pera doon sa GCash mo. And ako nga pag nagta-transfer ngayon, naaluan ko pa ng dasal. Sabi ko, paano po wala maging problema? Kasi talagang ang hirap pag nag-failed yung transfer. Paano kung kailangan mo na? Kaya medyo ako, pag nagta-transfer ngayon, lang yung, hindi ko muna bubuuhin ng malaki. Kasi baka nga magka-failure eh. So kayo guys, kung may mga encounter kayo, share nyo rin naman ano yung ginawa nyo. Baka makatulong din sa iba, kagaya ko na na-experience yun, kung anong ginawa nyong solusyon. So kasi ako talaga, ang solusyon na ginawa ko, tumawag lang ako sa BPI hotline. Yun nga sa 8910 0289-10,000. Yun lang ang ginawa ko. Hindi na ako nagreklamo sa GCash kasi ng bakit wala po. Kasi naka-transaction failed naman eh. As in, ibig sabihin ng transaction failed, sa pa lang, sa BPI online banking, meron na magpa-pop up na upon transferring your money, nakalagay na transaction failed. So, ina-expect ko na ina-expect natin na hindi tayo mababawasan sa ating BPI online. Pero kung nabawasan ka, yun ang malaking problema. Dahil tatawag ka pa sa BPI para lang ibalik yung pera na supposedly dapat din nila binawas, di ba? Yun lang. So, yun lang mga medyo may problem sa mga online banking nga natin sa ngayon. Kaya siguro guys, yun nga. Yung first step mo, tawagan mo agad si BPI kung may ma-encounter kang problem. And yun nga, 2 to 3 banking days, ibabalik yung pera sa'yo. So, yun lang guys, no? Nagbigay lang ako sa inyo ng idea kasi nga, alam ko marami sa inyo ngayon na talagang ginagamit ang online banking. Dahil ito naman talaga convenient sa atin, di ba? Kasi ang ano lang kasi ang ano lang kasi kaya madalas din ako mag-transfer from BPI to GCash kasi nga nagbabayad ako ng mga pag-ibig housing loan, ganyan. Sa BPI naman walang ganun eh. GCash meron.
So, yun guys. So, kung meron kayong mga may mga na-experience kayo, share nyo rin sa amin. I-share nyo sa comments below or kayo magbigay kayo mismo ng tip paano natin masusolusyonan yung mga na-encounter nating mga ganitong problema sa ating mga online banking. Okay guys, thank you so much for watching this vlog. God bless!